Sa ating paglalakbay sa buhay, madalas tayo nakakaramdam ng pangamba at kawalan ng katiyahan. Ngunit sa gitna ng mga pagsubok, naroon ang Diyos at naroon din ang kanyang mga sugo, ang mga anghel. Sila ang mga espiritong tagapaglingkod na laging nakasubaybay at handang tumulong sa atin. Ang Biblia ay puno ng mga kwento at mga bersikulo tungkol sa mga anghel at kung paano sila nagiging daan upang maghatid ng proteksyon, gabay at pag-asa. Kaya sa pag-aaral natin, mas maunawaan natin ang kanilang papel sa ating buhay at mas madarama natin ang kanilang presensya sa ating paligid. Kung naghahanap ka ng mga palatandaan na maaaring nagpapahiwatig ng presensya ng mga anghel, narito ang ilang mga mungkahi mula sa pananaw ng pananampalataya. Una ang pakiramdam ng kapayapaan at katahimikan. Ang mga anghel ay mga mensahero ng Diyos at madalas na nauugnay sa kapayapaan at pag-asa. Kung nakakaranas ka ng biglang pakiramdam ng kapayapaan o katahimikan sa iyong tahanan, maaari mong isipin na ito ay isang palatandaan ng presensya ng isang anghel. Makikita sa Mateo 28 versikulo 20. At narito, ako'y sumasa iyo lagi hanggang sa katapusan ng mundo. Sa awit, 103, versikulo 20 hanggang 21, purihin ninyo ang Panginoon, kayong kanyang mga anghel, kayong mga malalakas, na nagsasagawa ng kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ninyong mga hukbo niya, kayong mahalingkod niya, na gumagawa ng kanyang kalooban. Sa Filipos 4 versikulo 7, at ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at sa inyong mga isipan kay Kristo Jesus. Ang pangalawa ay ang mababahong amoy. Ang mga anghel ay madalas na nauugnay sa mga kaaya-ayang amoy tulad ng mga bulaklak o insenso. Kung nakakaranas ka na hindi may paliwanag na mabahong amoy sa inyong bahay, maaari mong isipin na ito isang palatandaan ng presensya na isang anghel. Pangatlo, mga hindi pangkaraniwang pangyayari. Ang mga anghel ay madalas na nauugnay sa mga hindi pangkaraniwang pangyayari, tulad ng mga bagay na lumilipad o mga paglitaw ng mga ilaw. Kung nakaranas ka ng mga ganitong mangyayari sa iyong tahanan, maaari mong isipin na ito ay isang palatandaan ng presensya ng isang anghel. Pangapat ay isang pakiramdam ng proteksyon. Ang mga anghel ay mga tagapagbantay at madalas na nauugnay sa pakiramdam ng proteksyon. Kung nakaranas ka ng pakiramdam ng seguridad at kaligtasan sa iyong tahanan, maaari mong isipin na ito ay isang palatandaan ng presensya ng isang anghel. Makikita sa Biblia, sa awit 91 versikulo 11 hanggang 12, sapagkat siya ay mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat na iyong mahalahan. Sa kanila mga kamay ay dadalhin kanila upang hindi ka matisod sa bato na iyong paa. Sa Hebreo 1 versikulo 14, hindi ba silang lahat ay mga espiritong naglilingkod na sinugo upang maglingkod sa kapahanan niyong mga magmamana ng kaligtasan? Sa Mateo 18 versikulo 10, mag-ingat kayo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo, sa langit ay may mga anghel na laging nakikita ang mukha ng aking Ama sa langit. Ang ikalima ay mapaharamdam ng pag-asa at pagpapatawad. Ang mga anghel ay mga tagapagbalita ng magandang balita at madalas na nagdadala ng paharamdam ng pag-asa.
at pagpapatawad. Kung nakaranas ka ng biglang pagbabago sa iyong pananaw o pakiramdam na mas magaan na iyong puso, maaari ito ay isang senyas ng isang anghel na nagbibigay sa iyo ng lakas. Ang ika-6 ay mga pangyayaring nagkataon. Ang mga anghel ay madalas na nagtatrabaho sa mga coincidences o mga pangyayaring nagkataon na nag-aalok ng tulong o gabay kung nakaranas ka ng mga kaganapan na tila sadyang nangyayari para sa iyo. Maaari mong isipin na ito ay isang tanda ng isang anghel na gumagabay sa iyo. Makikita sa luwas. 1. Versikulo 26 hanggang 38 ang kwento ni Maria at ang anghel Gabriel na papahayag na kapanganakan ni Jesus. Sa Gawa 12, versikulo 7 hanggang 10, ang paglaya ni Pedro mula sa bilangguan sa pamagitan ng isang anghel. Makikita naman sa awit 34, versikulo 7, ang anghel ng Panginoon ay nasa paligid niyong mga natatakot sa kanya at inililigtas sila. Ang ika-7 ay mga pangarap. Ang mga anghel ay madalas na nagpapakita sa atin ng mga panaginip, nagdadala ng mga mensahe o pag-asa. Kung mayroon kang isang malinaw at makahulugang panaginip na nag-iwan sa iyo ng isang paramdam ng kapayapaan o patnubay, maaaring ito ay isang mensahe mula sa isang anghel. 8 ay mga bagong simula. Ang mga anghel ay madalas na nagiging tanda ng mga bagong simula o pagbabago sa buhay. Kung nakaranas ka ng isang malaking pagbabago sa iyong buhay, maaari mong isipin na ito ay isang tanda ng isang anghel na naghahanda sa iyo para sa isang bagong kabanata. Mahalaga rin na tandaan na ang mga anghel ay hindi lamang nagpapakita sa mga malalaking pangyayari. Maaaring silang magpakita sa pamagitan ng maliliit na bagay, tulad ng isang kanta na narinig mo, na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon o isang tao na nakilala mo, na tumulong sa iyo sa isang mahirap na panahon. Tandaan na ang mga anghel ay mga espiritual na nilalang na naglilingkod sa Diyos at sa kanyang layunin. Maaaring hindi natin makita o marinig ang mga anghel ng direkta, ngunit maaari nating maramdaman ang kanilang presensya sa pamamagitan ng mga pagpapala at mga bagay na binibigyan nila sa atin. Ang pinakamahalagang bagay ay ang manatiling bukas sa posibilidad ng kanilang presensya at magkaroon ng pananampalataya sa Diyos at tumingin ng kanyang patnubay sa ating buhay.